Posibleng imbestigahan na rin ng Kamara ang mga isyong ibinabato laban kay Tarlac Mayor Alice Guo na nasangkot sa Pogo. Pero bago yan, bukas nakatakda namang talakayin sa mababang kapulungan ang flood mitigating measures ng pamahalaan. Ang iba pang aktibidad ng Kamara sa ulat ni Mela Lesmora. Viral sa social media ang pagdinig ng isang komite ng Senado noong nakaraang linggo kung saan humarap si Tarlac Mayor Alice Guo. Dito'y na-question ang kanyang background at hinala ng ilan tila Chinese national umano ang alkalde. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan. Ang ilang kongresista sa Kamara, ikinaalarma ang umusbong na isyong ito. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, posibleng imbestigahan din ito sa Kamara. It's a possibility, no, to have a parallel investigation here in the House of Representatives because this is very serious and at the same time very alarming because imagine a Chinese, allegedly isa pong Chinese person was able to register herself, no, 17 years after na siya po ay pinanganak. So late registration po 'yung nangyari. And this concerns about the citizenship of this particular individual, lalong-lalo na we are talking about a public official, no? And under our constitution, those who want to serve our country and to join the electoral process as candidates for a local positions, they should be Filipino citizens. Dagdag ni Bongalon naway magsilbing paalala ang insidenteng ito sa nalalapit na 2025 midterm elections. Bawat botante dapat ay maging mapanuri at ang Commission on Elections kailangan din anyang maghigpit pa sa mga tinatanggap na kandidato. Kumbaga lookout ito, no, ng ating Commission on Elections. Dapat i-screen nila lahat ng mga kakandidato, no, na ngayong darating na midterm election. This is a very serious issue na hindi lamang about national security dahil meron na ho tayong mga allegedly Chinese persons or individuals na gustong pasukin pati yung paggogobyerno sa ating bansa. Hinggil pa rin sa usapin ng eleksyon, ikinalugod naman ni San Jose del Monte, Bulacan Representative Rida Robes ang naging desisyon ng Korte Suprema na pagbigyan ng kanyang petisyon na bigyan ng 2 pwesto ang kanilang distrito sa sangguniang pandalawigan ng Bulacan. Anya, tagumpay ito ng lahat ng San Joseños, lalo pat nangangahulugan ito ng mas pinalakas na serbisyo para sa kanilang mga residente. Samantala, ngayon namang nakararanas na ng panakanakang pag-ulan ang Metro Manila, ibinahagi ni House Speaker Martin Romualdez na pupulungin niya ngayong Martes ang mga opisyal ng DPWH, DILG, MMDA at DNR. Yan ay para talakayin ang flood preparation and mitigation measures ng pamahalaan. Ayon sa House Speaker, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lubos na nilang pinaghahandaan ang La Niña phenomenon para na rin maprotektahan ang ating mga kababayan sa mga posibleng maging epekto nito. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang pagdinig sa Kamara hinggil sa iba pang mahalagang isyu ngayon tulad sa sektor ng edukasyon at transportasyon. Anumang isyu, anumang usapin, pagtitiyak ng mga mambabatas, isusulong nila kung ano ang pinakamainam para sa ating mga kababayan. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.